Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Nora Aunor ay hindi naman talaga magiging aware ang masa tungkol sa National Artist Award, officially known as the Order of National Artists of the Philippines. Sa Filipino, ang tawag dito ay Orden ng mga Pambansang Alagad ng Sining. Pero bakit ba ang tagal bago na ibigay ang National Artist Award for Film and Broadcast kay Nora? Well, kahit paano ay may mga inside info ako kaya yan ang i-share ko sa inyo dito sa episode na ito ng Time to Talk. But again, before I reveal all that, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, PH9. Bago natin simulan ang episode na ito na siguro ay magandang tawagin nating The Long Journey of Nora Aunor to the National Artist Award, mayroon lamang akong ibig klaruhin. May mga nagtatanong kasi kung bakit puro Nora Aunor ang mga features ng Time to Talk in the past several weeks. Actually, marami namang natutuwa at salamat sa inyong pagtangkilik ng aming mga Nora Aunor episodes. So bakit nga ba sunod-sunod ang mga Nora Aunor episodes? Simple lang. Iniwan tayo ni Ate Guy noong April 16, 2025. So, first death anniversary. Tapos ay birthday naman niya sa May 21. Dahil halos magkadikit ang dalawang mahalagang okasyon na ito sa kanyang buhay, minarapat namin dito sa Time to Talk na gumawa ng Nora Aunor series. Dahil deserve naman niya yun. Ginawa namin ang mga Nora Aunor episodes to continue her legacy. Kasi alam niyo, ang mga Pilipino, maiksi ang memorya. Sino halimbawa ang nakakaalala pa kay Carmen Rosales? Siya yung unang movie queen. Mga 3 decades ago, may mga estudyante akong nakausap na ang pagkakilala kay Lolita Rodriguez ay isang bold star. Kung hindi lang masamang magmura, ang sarap sanang sabihing, ina ka ng anak mo. Nora Aunor movie yun, ha? Tay sila ni Lolita sa Best Actress sa Film Fest. So, punta na tayo sa topic na The Long Journey of Nora Aunor to the National Artist Award. Sa pagbabalik tanaw ko sa mga trabaho ni Nora para sa mga Time to Talk episodes, ay na-realize ko na tunay ngang deserving si Nora of her National Artist Award. Pero, bakit nga ba nagtagal bago na ibigay kay Nora ang parangal? Sa pagkaalala ko, 1991 pa lang, there were already calls for Nora to become a national artist. Pero sa pagkatanda ko rin, mga 2008 na nung seryoso siyang pinush for the award. Noong 2013, pinaupo akong judge sa level 2 sa pagpili ng mga magiging national artist. 4 na levels yan. Level 1, pinipili yung mga seryosong dapat i-consider for the award. Level 2, napili na yung mga karapat-dapat. Kapag judge ka sa level 2, dadaan sa iyo yung tinatawag na 7 arts. Ito yung architecture, literature, music, at saka marami pang iba. Kung seryoso ka, well, kagaya ng ginawa ko, pupunta ka sa Santo Domingo Church upang aralin ang arkitektura nito dahil nominated ang architect na si Jose Maria Zaragoza na gumawa ng naturang simbahan. Saka iikot ko upang aralin ang exterior ng simbahan na pwede ko lang gawin sa gabi dahil traffic sa umaga, na pagkamalan pa ako akyat bahay ng mga barangay tanod. Naalala ko pa ang deliberations namin sa level 2 dahil yun din ang araw na nahuli si Janet Napoles. Di ko na babanggitin pa ang mga nominado sa literature, music at dance, pero sa film, kasali sina Dolphy at Mario O'Hara. Siyempre, nandun si Nora. Kabado ako kay Mario O'Hara. Ganon din kay Dolphy, although binoto ko siya. Kung bakit di pa nagiging national artist si Dolphy, hintayin ko na lang na tanungin ako ni Eric Quezon. Pero kay Nora, siguradong sigurado ako that time. Ang dali nga nung discussion sa kanya, wala nang nagtanong kung deserving nga siya. Ang ipinagtataka ko lang,
21 kaming hurado, pero ang boto ni Nora, 19 lang. I was expecting na perfect ang score niya. Kating-kati akong malaman hanggang ngayon ay kung sino ang dalawang naghudas. But no problem. Pasado siya sa level 2 at diretso na siya sa level 3. Dumating ang 2014 at in-announce ang winners. Wala si Nora. Through Boy Palma na manager that time ni Nora, nagkita-kita kaming tatlo sa Eastwood. Ramdam ko yung kirot sa puso ni Guy. Tinanong niya ako kung bakit di siya nasama sa mga napili bilang national artist. Hindi naman dahil atat na atat siya. Parang curious lang siya. Sabi ko sa kanya, sa pagkakaalam ko, actually, sigurado ako, pumasa din siya sa level 3. Comprised of past winners ng National Artist Award at saka yung mga taga-CCP at mga taga-NCCA. Tiyak ko na ang nasirang si Dr. Bienvenido Lumbera na manunuri, ibinoto siya. Ang problema talaga, at alam na din naman ng lahat yan ngayon, sabit siya sa level 4. Actually, level 4 yung Malacanang. Sabi ko, Guy, ang problema, hindi ka kasali sa KKK. Ano daw KKK? Ano pa? Di kaibigan, kaklase at kabarilan. Sumalangit nawa si President Pinoy pero may KKK siya nung time niya. Whether this was an unfair accusation kay Pinoy, ang totoo, nagkaroon ng issue tulad niyan laban sa kanyang administrasyon. Pero ang totoong dahilan ay di ibinigay ang National Artist Award kay Nora dahil sa kinasangkutan niyang drug case sa LA noong 2005. Ang weird talaga ng mga pangyayari kasi nasa LA din ako nung time na mangyari yun. GMA asked me to stay behind and do a Nora drug bust story. I refused dahil lalaki pa ang issue. True enough, acquitted naman si Nora sa kasong yon. It became a non-case even among the US authorities. The next time na nagpilian ng national artist, laglag na naman si Nora. Galit na galit sa droga ang sumunod na administrasyon. So, ligwak ulit si Nora Aunor. Dahil alam naman ng lahat ng mga hurado na deserving si Nora, ganito ang ginawa. Hindi na siya pinabalik sa level 1, 2, and 3. Kumbaga, pinark lang ang pangalan niya. Parang pumurada ka lang dyan at dadating din ang time mo. Sa totoo lang, nakakapagod din. Alam naman ng lahat na deserving siya pero sabit na naman siya pagdating sa palasyo. Again, dahil pa din sa drug case kung saan naman na-clear ang pangalan niya. Until it finally happened in 2022. Maybe, dahil hindi na ako sure dito, maybe President Duterte was leaving Malacanang and wanted to leave a nice goodbye present na sa totoo lang ikinatuwa ng sambayan ng Pilipino. Sayang lang at di masyado matagal na enjoy ni Ate Guy yung perks ng pagiging national artist. Hindi na bali yung kailangan tumayo ang lahat kapag may national artist in attendance tulad halimbawa sa CCP at sa kung anumang bulwagan. Hindi niya feel mag-grand entrance. Pero may monthly stipend yon at medical benefits para mga 800,000 pesos a year. Ang punto ko lang, dun sa mga nakapaligid sa presidente, especially in the future, aralin muna ang mga facts bago mag-abot o magtanggi ng rekomendasyon dahil wala nang time ang Pangulo para dyan. Yung delay sa pagbigay ng National Artist Award kay Nora was a classic example ng kapabayaan. Bakit hindi inaral ng mga taga-Malacanang noong araw na cleared na ang drug case laban kay Nora at wala ngang kaso? Tinamad? Although ang paggawa ng national artist is a presidential decree, baka mas mainam na iwan na lang ang final voting sa mga taga-NCCA at CCP. Tutal, sila naman ang tunay na nakakaintindi ng sining. Sa Malacanang, may dagdag bawas pa tulad nung nangyari sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo.
Kapag sa Malacanang kasi, kahit sino pa ang iupo mo dyan, magkakaroon ng political color. At ano ba ang alam ng mga politiko sa arts? Hindi kaya magandang i-amend ang rules in the selection of the National Artist winners to avoid controversy? Kasi nga, dahil sa political patronage, hindi naman siguro OA kung tawagin nating the Nora Aunor National Artist Law dahil siya naman ang naging pinakamalaking biktima sa mga nagdaang kontrobersya sa pagpili ng mga pambansang alagad ng sining.